Hi ka-Wonder! So, si Wonder J pa rin ito. Nandito pa rin tayo sa may Vietnam. So, ngayon nandito tayo sa Da Nang International Airport. Dahil uuwi na tayo ng Pilipinas. So, actually yung flight ko is from Da Nang. Tapos pupunta tayo ng Hanoi. Tapos Hanoi to Manila. So, originally naman kasi talaga, hindi talaga ako magdadanang. Pero naisingit natin tong Da Nang. Kaya nag-book ako ng flight sa vietjet.com ng flight from Hanoi to Da Nang, tas Da Nang to Hanoi. Kasi chinek ko yung, meron naman flight from Da Nang to Manila. Kaso via Cebu Pacific, di ba? Parang bagong flight nila. Kaso ang mahal na nung chinek ko kasi nga wala sa plano. Short na yung parang naging time ko. Kaya ang ginawa ko pa rin, nagdanang Hanoi to Da Nang ako, tas Da Nang to Hanoi. Tapos anyway, tuloy ko lang yung kwento ko. So, kasi kanina boarding na kaya nakat yung kwento ko. So, nandito na tayo sa airplane ngayon ng Da Nang International Airport, vietjet.com na airlines. So, babiyahe tayo from Da Nang to Hanoi, tapos Hanoi to Manila. Yun yung nabanggit ko kanina, di ba? Hindi ko alam, medyo sabaw na ako. Anyways, dito sa Da Nang, kapag kamare, kasi domestic lang tayo, so walang immigration. So, ang una kong ginawa is yung pinakita ko lang, una kong ginawa is nag-check-in ako para sa boarding pass. So, pumunta lang ako dun sa parang booth ng check-in counter ng vietjet.com. Tapos yun, pinresent ko lang yung passport ko and yung ating e-ticket, yung ticket mo na kahit nasa cellphone lang. Tapos yun, check lang yung bag nyo kung pasok sa 7 kilos kasi may 7 kilos lang ako, wala akong check-in baggage. Tapos yun, binigay na yung boarding pass, tapos nilagyan ng tag yung bag ko, which is yung hand carry ko nga. Napansin ko, everything naman nilalagyan nila ng hand carry na parang may tatak na vietjet.com, kasi pag hindi mo yun dineclare, for sure yan, i-check yan dito sa may boarding gate. And after nun, ayun, kasi dinner time na, bumili ako ng pagkain ko sa may Burger King. Tapos kumain ako ng Burger King. Inubos ko na lang yung yung Vietnamese dong ko kasi di ko na naman na magagamit ulit yon sa Pilipinas. Kasi sa Hanoi wala naman akong gagastusin sa airport. And yung Da Nang International Airport, actually itong Terminal 1, medyo maliit lang siya so hindi ka talaga mawawala. Tsaka sobrang bilis lang nung magiging process. Tapos yun, after nung sa may kumain, nag-check-in lang ako. After kumain yun, inspection na ng bag. Tapos after nun, boarding na. Ayan, diretso na ako sa boarding gate ko. Ang medyo nagmadali lang talaga kasi gate 4 yung dineclare, pero nakalagay pala doon gate 7 transferred. So dumiretso ako doon sa gate 7. Though malapit lang naman. Tapos yun, ngayon boarding na tayo. So ngayon, kita-kita na lang tayo pagdating ko ng Hanoi. So sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga requirements, mga processes na pagdadaanan ko sa Hanoi. So parang na ako nag-rap kasi ang dami ng tao. So see you sa Hanoi. Bye-bye! Xin lưu ý xin mời hai khách có tên Trương Xuân Hùng, Trương Xuân Hưng. Hi ka-Wonder! So nakalapag na tayo dito sa may Noi Bai International Airport here in Hanoi, Vietnam. Nasa domestic area tayo ng airport nila. Actually dito tayo sa baggage claim kasi wala naman tayong check-in baggage. So diretso na tayong lumabas. Actually i-figure out ko kung paano pumunta sa may international departure area kasi doon tayo magche-check-in naman ng Cebu Pacific papuntang Manila. So yan yung baggage counter ng kanilang domestic airport. Asan kaya dito yung papuntang international travel? So sobrang liit lang ng airport nila ng domestic. Yan nakaagad palabas ka agad yan. So, ngayon, naghanap tayo, punta tayong information. Okay, so, sasakay pa ng Terminal 2. Shuttle Bus 2T2. Okay, that's free. Thank you. Yan, so yan lang yung domestic area ng kanilang airport dito sa Noi Bai, sa may Hanoi. Bali, para makapunta sa international airport nila, kailangan nating mag-taxi, grab, or meron naman palang free shuttle pass silang ino-offer papunta dito sa Terminal 1 domestic, papunta sa Terminal 2 nila, which is yung international. So maghintay tayo ng bus.
So maglakad lang kayo paglabas nyo ng airport ng domestic is mag-left lang kayo. Doon nyo makikita yung shuttle bus to Terminal 2. So, yan siya. Meron naman silang mga signs dito na hindi makita. Yan, shuttle bus to Terminal 2. Kita naman siya dito. So, andito na tayo sa may shuttle bus to Terminal 2. Wala pa, 20 minutes pa daw. Pero may mga nag-o-offer doon ng electric car. Meron din doon na minibus doon. Kaso may bayad yon. So hintayin na lang natin, hindi naman tayo sobrang nagmamadali para sa free shuttle bus papuntang Terminal 2. So ito na yung free bus shuttle yata papuntang Terminal 2. Ayan, domestic terminal to international terminal. So mga 10 minutes lang naman akong naghintay. May mga kasama rin naman tayo, so okay lang. It's okay. So, nakasakay na ako. Mabilis lang, mga 10 minutes lang naghintay. So, kapag nandito kayo sa domestic ng Hanoi, tapos magta-transfer kayo sa may Terminal 2. So, i-check ko sa maps, parang around mga 1.3 kilometers away lang naman siya. So, hintayin nyo na lang yung free shuttle kaysa magbayad pa kayo dun sa may parang electric bike, electric car and tsaka yung minibus. Kasi sayang din, parang ang ino-offer niya is parang 50 Vietnamese dong yata papunta dito sa domestic, papunta doon sa may international airport. So sayang din yun. So may alis na rin naman to. Tsaka naka-check-in na pala ako sa Cebu Pacific online. So meron na ring provide na QR code. So yun na yung boarding pass natin. So maaga pa naman, 11:10, and ang boarding natin is 12:55. So may almost 2 hours pa tayo. So kayang-kaya pa yun. Enjoy the flight. Thank you and see you again. Bye-bye. I wonder, so nandito na tayo sa Terminal 2 ng Hanoi International Airport or Noi Bai International Airport. So siguro mga 3 minutes shuttle bus lang naman yun. Ang bilis lang. So yan yung airport nila dito. And mas malaki talaga siya sa domestic syempre. Kasi international to. So saan na tayo pupunta ngayon? Hanapin natin ang ating check-in counter. Actually, naka-check-in na tayo. So, no need nang mag-print ng boarding pass. Medyo maraming tao Saan tayo? Cebu Pacific. Saan na? Cebu Pacific. Ayun, 140. Ayun. 140. 5J747 Cebu Pacific going to Manila. E08, E212. Okay, sige, tara. So, pumila pa rin ako sa may check-in counter. So, nagpa-print lang ako na actual na boarding pass natin. So, hinanap lang yung pinakita ko lang QR code, tapos yung passport, tapos binigyan ng tag, nilagyan ng tag yung ating bag. So, ngayon is pupunta na tayo ng departure area, sa inspection area, baka immigration na ito. So, check natin. Hi, ka-wonder. So, papunta na ako ngayon sa may boarding gate natin. So, number 28 yata yung boarding gate natin. And, share ko lang yung experience ko dito sa processes na share ko lang yung mga processes na pinagdaanan ko dito sa Noi Bai International Airport after check-in. After check-in, may dalawa kasing departure na pagpapasukan, may A tsaka B. So, check nyo talaga yun kung saan yung boarding gate nyo. Bali, hinahati yata nila 1 to 28, tapos 28 pataas na gate depende. Tignan nyo na lang sa screen, makikita nyo naman. Tapos sa case ko, sa departure B tayo kasi sa 28 tayo. Doon naman nakalagay, may arrow naman. Tapos after nun is pumasok ako dun sa departure. So i-check dun yung passport tsaka boarding pass nyo. And after nun, diretso sa may immigration. Sa immigration naman, mabilis lang pila kasi wala namang tao. And hala ko nyo.
Tapos sa immigration, ang hinanap lang yun, passport, tsaka boarding pass. Tapos yun, tatak na. Tumingin ka lang doon sa immigration officer. Siguro mga less than 1 minute. And after nun, ito yung bago. After ng immigration, i-inspect ulit yung passport tsaka immigration. I-inspect ulit yung passport nyo tsaka yung boarding pass. So, 2 beses na i-check yung passport tsaka boarding pass nyo. And after nun, yun na, bag control na. I-check na yung bags nyo kung may lamang kung ano-ano. Or yun, after, at saka napansin ko pala dito sa Vietnam, kapag magta-travel kayo, kahit domestic or international, pinapatanggal yung sapatos. Hindi tulad dyan sa Pilipinas. Hindi na pinapatanggal yung sapatos, di ba? Scanner na lang. So yun, after nun, siguro mabilis lang naman, mga 5 to 10 minutes na na process yun. And ngayon, papunta na tayo ng boarding gate. So time check tayo, it's already, ano ba? 11:50. So may 1 hour pa tayong hihintayin bago mag-open yung gate natin. So update ko kayo pag sasakay na kami. So time check ngayon magta-12 na, pero marami pang mga kainan na open dito sa kanilang gates. May mga Popeyes, may mga Pho. Ano pa ba yung ibang nakikita ko dito? Hi Commander! Welcome to the Philippines! Manila. So, nandito na tayo sa Manila. So, kakababa ako ng airplane. Kanina hindi na ako naka-update nung sumakay ako ng airplane kasi grabe naman, na-delay yung flight natin kasi parang may red alert daw. So, hindi nakapag-turn over from Manila to Hanoi. Dito na tayo sa arrivals ng Philippines. Nga pala, kailangan yung gumawa ng e-travel. Pabalik naman, arriving to the Philippines. So, yan yung ginawa ko kanina habang naghihintay. Anyway, tuloy ko yung kwento ko. Kanina hindi na ako nakapag-update sa inyo nung pagsakay na ako ng airplane sa may Hanoi kasi na-delay yung flight natin. So, from 1:40 AM, naging 3:30 AM. Actually, mga 4 AM na lumipad yung mismong airplane. So, sobrang delayed na. So, nakarating kami dito sa Philippines ng 8 AM. So, mga 3 hours yung biyahe natin. So, kung magtataka kayo, bakit 8 minus 4? So, 4 hours. Ahead kasi ang Philippines ng 1 hour sa Hanoi or sa Vietnam. Kaya, 8 na tayo nakarating dito. So, 3 hours lang talaga siya. So, ngayon, papunta ako sa may immigration ng Pilipinas naman, and update ko kayo kung anong ganap doon mamaya. Hi ka-wonder, so tapos na tayo sa may immigration. So sobrang bilis lang kasi doon sa tayo sa electronic gates pumunta. Yun, i-reiterate ko lang ulit. Maraming natigil kasi maraming hindi nakapasok doon sa immigration kasi nga wala pa silang e-travel, so dyan pa lang sila gumagawa. So yun yung magpapatagal talaga sa inyo sa immigration. Pero ang bilis lang, siguro wala nga 1 minute yung dun sa e-gates kasi walang pila. Yun, yung boarding pass lang, passport, tapos picture, fingerprint, tapos yun na. Yung ano pala, wala nang sticker na binibigay yung immigration. Ini-email na lang daw sa email nyo. Tapos dagdag ko na lang din pala, dito sa NAIA, medyo nakaka-disappoint lang kasi yung vocalator nila from doon sa pagbaba namin ng airplane is hindi gumagana. Tapos pagbaba ulit dito sa immigration, hindi na naman gumagana yung escalator. Ano naman to? Ano ba yun? NAIA. Ayusin naman nun. Kasi may mga senior kasi, may mga nahihirapan talagang maglakad, ganun. So, ang layo yung nilakad namin mula dun sa may tawag to. Ang layo nung nilakad namin wala dun sa pagbaba ng airplane papunta dito sa may immigration. Yung iba dun ika-ika na sila. Anyway, so andito na tayo sa Pilipinas. So natapos din ang ating bakasyon. Anyway, so natapos din ang ating Vietnam trip adventure. Grabe, sobrang nag-enjoy ako sa trip na ito. Ang dami kong natutunan. Tapos may mga syempre hindi maiwasan yung parang hindi maiwasan yung mga berya, ganun, pero nasolusyonan naman natin. So, ang mahalaga, safe tayong nakauwi. And sana nag-enjoy ka rin sa mga trip natin dun sa Vietnam, yung mga pinagagawa natin dun, mga food trip, mga pinuntahan. So, siguro hanggang dito na lang yung video na ito, and see you sa mga next adventure natin, mga ka-Wonder. This is Wonder J saying bye-bye. Ingat.